Magandang araw po sa inyo lahat. Ang ating po mensahe is committed to your purpose. Alam niyo po, ang ganda po ng Colossians 1:16 to 17, ano? Tayo nilikha para sa Kanya. Niya at para sa Kanya. Nakalagay doon, no? Nilikha niya, ukol sa Kanya. No, ang tao po ay nilikha dahil may purpose. Hindi lang po tayo lumabas sa mundong ito dahil aksidente. Ano po? At yan po ang ating tutunghayan sa mga oras na ito. Okay. Kailangan mag-commit tayo sa purpose natin. Bakit po? Yan ang ating papaliwanag. At doon yung makikita kung ano rin ang kahalagahan ng purpose po natin. Ano po? Okay? Kailangan mag-commit tayo sa ating purpose at makita natin ang kahalagahan ng ating purpose. Okay. So, kaya nga unang tanong bakit ba tayo nabubuhay? No? Sa Psalms 139 verse 13 to 16, "For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well." Sa Bible po ay sinabing dakila ang iyong mga gawa, at sa bahay bata ng aking ina, ako'y fearfully, pag sinabing fearfully, napakaingat at napakaganda ng pagkagawa mo sa akin. Therefore, hindi dapat mo mag-abort, no? Therefore, dapat ang bawat buhay ay mahalaga. Therefore, dapat po lahat tayo ay alamin natin na ang buhay na to ay hindi po lamang dapat i-take for granted. Nabuhay ako dahil nabuhay ako. No, gagawin ko ang gusto ko. No, hindi lang naman dapat gano'n dahil may Diyos na lumalang po sa atin. Ano, at dapat magbigay kaluguran tayo, sabi sa Colosas. No, kaya ano pa pong sabi ng Jeremiah 29:11? "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." Meron pang magandang mga bagay na inhandaan Diyos sa atin. Iniisip niya, ang plano niya. Ano po? Jeremiah 29:11. Kaya ang tanong nga bakit ako nabubuhay? Dahil sa Diyos. Pangalawa, bakit ako nabubuhay? Di para sa Diyos, magbigay kaluguran sa Kanya dahil ganun na ang purpose ng creation. Ano po? May kalooban po ang Diyos na masunod natin hanggang sa huling wakas. Di gawin po natin, ano po? Yun po yung purpose. So, ang sabi po rito sa Roma 8:28, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose." No? Kahit pangit na nangyayari ay all things work together for good. Biruin niyo po yan, pag nagmamahal ka at nasa purpose ka ng Diyos. Kaya mahalagang sumunod sa purpose ng Diyos. Ano po? Kasi all things work together for good. Ang mahalaga ngayon ay siguraduhin natin na ginagawa natin ay layunin at kalooban talaga ng Diyos. Kasi it will work out for good. Ano po? Ephesians 2:10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them." Ang linaw po rito na tayo ay Kanyang masterpiece o workmanship. Created in Christ, kay Kristo, inugnay tayo para sa mabuting gawa, para tayo makitang maganda ang patotoo, maganda ang magawa, mapaglingkod sa Panginoong Hesukristo. Ano po? Kaya magkakaugnay-ugnay po ng lahat ng nasa Biblia ay mayroon talagang layunin ng isang Kristiyano. Ano po? Number 1 is glorifying our God. Ano pong sabi ng 1 Corinthians 10:31? "Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God." Number 2, service and love. Ako'y nilikha para maglingkod at umibig. Sabi po ng Mark 12:30-31, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this." No? Kaya napakalaga po na mahalin natin ang Diyos, paglingkuran natin ng Diyos. Ano po? Yan po ang pangalawang purpose. Luwalhatiin ng Diyos. Ano po? Bringing God's hope and goodness.
Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Alam niyo po, yung liwanag po ay kailangan makita ng mga tao sa kapwa, sa mga taong naliwanagan na. Ano po? Paano nila makikita ang ganda ng buhay kung hindi nila makikita sa mga taong binago at binigyang ganda ng buhay ng Panginoon? Hope of eternal life, hope of a new life, hope of the biblical life. No, may bagong buhay kay Kristo, buhay na walang hanggan at yung buhay na naayon sa salita ng Diyos. Joy and fulfillment. Sabi po ng John 10:10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. No, meron pong ginugusto ang Diyos na sagana, maganda, na buhay. Joy and fulfillment. Pag tayo po ay ginagawa natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Eternal rewards. In 1 Corinthians 3:14, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. May reward po, no? Kaya po tayo dapat gampanan natin ating purpose. Kasi merong awarding po sa langit. Ano po? Spiritual growth, no po? Romans 8:28, no? Wala pong taong masasabi niyang siya ay lumalago nang hindi niya ginagawa ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Bearing fruit. John 15:16, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Ang gusto ng Diyos sa tayo ay mamunga, ng magandang ugali, mamunga ng mga Kristiyano, mamunga ng bagong buhay kay Kristo. Bearing fruit. May bunga po yung na kay Kristo. Kaya alam niyo po, maliwanag po na dapat tayo mag-commit sa purpose ng Diyos sa ating buhay. Bakit po? Hindi po mangyayari lahat yan kung hindi natin gagawin ang ating layunin sa buhay na ito. Lord, nawa po, ang aming po mga tagapakinig, magawa ang layunin mo. At isang impact po kahit sa akin ngayon, all things work together for good to them that love God and who are called according to your purpose. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Marami po ang pwede pong magpatigil sa atin sa layunin natin sa Diyos. Pero tatandaan nyo, sayang ang buhay po at walang kwenta ang buhay kung hindi po natin mahihit ang ating purpose. Dahil ang pag-hit sa ating purpose ay ang pag-hit o pagtugon sa ating pagtatagumpay. Maraming salamat po, nawa meron tayong natutunan. To God be